Alam mo ba, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pagkain na kahit hindi mo pa natitikman, amoy pa lang susuko ka na. May mga putahe na itinuturing na delicacy sa kanilang bansa, pero sa iba, literal na nakakasulasok, nakakahilo, at minsan nakakaiyak sa amoy. May mga pagkain na ipinagbabawal dalhin sa public transport, may inaabot ng ilang araw ang baho, at may amoy na hindi mo talaga makakalimutan kahit gusto mo. Iba-iba ang dahilan kung bakit mabaho ang mga ito. Fermentation, bulok na ingredients, kakaibang proseso ng pagluluto, at tradisyong ipinasa ng maraming henerasyon. Para sa kanila, normal at masarap ang mga ito. Pero para sa iba, challenge accepted talaga. Sa video na ito, aalamin natin ang top 12 pinakamabahong pagkain sa buong mundo. Grabe ang amoy. Alin ang may pinakamalalang amoy? Alin ang sikat pero kinatatakutan? At may mga putahe kaya dito na hindi mo akalaing inakain pala ng milyong-milyong tao? Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe for more contents like this. Let's get started. Top 12. Vieux Boulogne, France. Ang Vieux Boulogne ay isang French cheese na galing sa Boulogne-sur-Mer. Kilala ito dahil sa sobrang amoy na minsan sinasabing parang amoy pawis ng sapatos. Ginagamitan ito ng bacterial wash habang nagmamature para lumabas ang intense na aroma at flavor. Malambot at creamy ang loob, pero iwasan mong amuyin ng sobra lalo na pagbukas mo ng packaging. Alam mo ba, sinasabing may champion sa Stinkiest Cheese Contest sa UK noong 2007 at panalo ang Vieux Boulogne laban sa ibang kilalang mga keso. Top 11. Fermented fish paste o bagoong ng Cambodia at Pilipinas. Ang bagoong ay isang fermented fish paste na karaniwang ginagamit bilang sauce o side condiment sa Southeast Asia. Ang mabahong amoy nito ay galing sa fermentation ng isda at asin. Minsan tumatagal ng ilang buwan bago pwedeng ihain sa hapag. Mahalaga ito sa lutuing Pilipino at Cambodian, lalo na sa mga ulam tulad ng kare-kare at pinakbet. Alam mo ba, may mga lugar na nagsasabing ang amoy ng bagoong ay nakakapagpaalala ng bahay kahit pa malayo ka sa bansa. Love-hate relationship talaga. Top 10. Surströmming, Sweden. Ang surströmming ay fermented herring mula sa Sweden. Sinasabing isa ito sa mga pagkain na sobrang mabaho na marami ang nahihirapang tiisin. Ang isda ay fermented sa loob ng lata na minsan kapag binuksan ay umaapaw ang amoy, kaya madalas kainin sa labas. Ang lasa nito ay tangy, salty at medyo fishy na mahirap i-describe para sa mga hindi sanay. Alam mo ba? May Swedish tradition na surströmming parties kung saan brave people lang ang nagbubukas at kumakain nito. May mga naglalagay pa ng tinapay at patatas para ma-neutralize ang amoy. Top 9. Epoisse, France. Ang epoisse ay French cheese na kilala sa sobrang amoy at creamy texture. Ginagawa ito sa cow's milk at pinapahira ng brandy or washing solution habang nagmamature para lumabas ang malakas na aroma. Para sa iba, parang amoy pawis at bulok na keso ito. Pero sa mga cheese lovers, napaka-rich at flavorful ng lasa nito. Alam mo ba? May French saying pa nga, "Epoisse smells but tastes divine." Talagang pinaghalong love at fear ang reaction dito. Top 8. Hakkarl, Iceland. Ang hakal ay fermented shark meat mula sa Iceland. Ginagamit dito ang Greenland shark na delikado kainin bago i-ferment dahil sa toxins nito. Binubutas at pinapatuyo ito sa lupa sa loob ng ilang buwan para safe kainin. Pero ang resulta, sobrang baho nito at amoy ammonia kaya halos hindi mo ito matitiis. Alam mo ba? Sa Iceland, tradisyong gawin ito tuwing Midwinter Festival at kadalasan ginagawang challenge ang pagkain ng hakal para sa mga tourists. Tanging malalakas lang ang loob ang makakakain ito. Top 7. Natto ng Japan.
Ang natto ay fermented soybeans mula sa Japan. Ang malagkit at slimy na texture nito ay nakakatakot para sa iba at ang amoy parang strong cheese plus ammonia. Hindi ito para sa lahat. Madalas itong kinakain sa almusal kasama ng kanin, mustard o soy sauce at pinapahalagahan ng Japanese culture dahil sa health benefits nito. Bukod sa kakaibang lasa, napaka-healthy ng natto dahil mayaman ito sa probiotics na nakakatulong sa digestion at sa puso. Alam mo ba? Sinasabing ang natto ay may acquired taste. Ibig sabihin, sa simula, marami ang may hindi gusto nito. Pero kapag nasanay ka, nagiging comfort food na. Top 6. Plara ng Thailand. Ang plara ay isang fermented fish paste na ginagamit sa Thai cuisine, lalo na sa northeastern dishes tulad ng somtam o spicy papaya salad. Ang amoy nito ay sobrang matapang at fishy, halos nakakapanibago sa mga hindi sanay. Ang isda ay binababad sa asin at pineferment ng ilang buwan bago maging ready gamitin. Alam mo ba? Bukod sa intense aroma, ang plara ay may probiotics din na nakakatulong sa digestion at gut health. Top 5. Durian ng Southeast Asia. Ang durian ay tinaguriang King of Fruits sa Southeast Asia. Kilala ito sa sobrang malakas at matapang na amoy na minsan pinagbabawal dalhin sa hotels, public transport at ilang airlines. Malambot, creamy at sweet ang laman nito. Pero sa simula, marami ang nahihirapang tanggapin ng aroma na parang pinaghalong amoy ng sibuyas, almonds at baho ng pawis. Alam mo ba? Bukod sa kakaibang amoy at lasa, ang durian ay mayaman sa fiber, vitamins at energy. Kaya popular ito sa mga locals bilang dessert or snack. Nag-e-enjoy ba kayo sa ating stinky food countdown so far, mga kabida? May pagkain ba dito na natikman nyo na o baka gusto nyong subukan kahit isang maliit na bite lang? I-comment nyo na sa baba kung alin ang pinakagrabe para sa inyo o kung may alam kayong iba pang mabahong pagkain na dapat nakasama sa ating ranking. Balik tayo sa listahan. Top 4. Bugok o bibingkang abnoy ng Pilipinas. Ang bugok ay rotten or spoiled eggs na ginagamit sa ilang tradisyonal na pagkain sa Pilipinas, tulad ng bibingkang abnoy, isang pancake o omelette-style snack na gawa mula sa itlog na malapit ng mabulok o masira. Ang amoy nito ay sobrang tapang at mabaho sa ilong dahil sa chemical breakdown ng itlog habang nasisira. Kaya challenge talaga ang pagkain nito. Kapag niluto, nilalagyan ito ng suka, asin o iba pang pampalasa para balansehin ang lasa at gawing mas katakam-takam. Alam mo ba? Ang salitang bugok ay literal na nangangahulugang rotten kapag ginagamit sa konteksto ng itlog. Kaya kahit nakakatawa o nakakatakot ang pangalan, may cultural context at creative use ito sa Filipino street food. Top 3. Tempoyak ng Indonesia at Malaysia. Ang tempoyak ay fermented durian condiment na mas mabaho pa kaysa sa regular durian dahil sa uri ng fermentation nito. Ginagawa ito galing sa dinurog na durian flesh na may halong asin bago i-ferment ng ilang araw. Dahil dito, lumilitaw ang sobrang pungent at sour smell na hindi basta matiis ng karamihan. Alam mo ba, hindi ito karaniwang kinakain na solo. Ginagamit ito bilang sambal o base sa curry, lalo na sa Malay at Indonesian dishes para mag-add ng malalim na flavor kahit intimidating ang amoy. Top 2. Stinky tofu ng Taiwan at China. Ang stinky tofu ay fermented tofu na sikat sa mga street food ng Taiwan at China. Habang fermenting, nilalagay ito sa brine na may veggies, shrimp at minsan herbs. Kaya lumalabas ang tapang ng amoy nito na parang maduming medyas at mixture ng mga nabubulok na basura. Kapag pritong-prito o inihaw, creamy sa loob at crispy sa labas ang stinky tofu. Pero iba talaga ang impact ng pagkain na ito sa ilong mo. Alam mo ba,
Sa Taiwan, may festival pa nga ng stinky tofu para sa mga tourists at locals na sabik sa challenge kung sino ang makakasurvive sa amoy nito bago tikman. Top 1. Iru ng Nigeria. Ang iru ay fermented locust beans na ginagamit sa Nigerian cooking bilang seasoning o soup base. Ang amoy nito ay sobrang malakas at pungent, halos nakakapanibago sa kahit sinong may seasoned nose. Ito ay pangunahing sangkap sa West African dishes tulad ng egusi soup o stew, kaya kahit amoy nakakasuka minsan, essential ito sa flavor profile. Alam mo ba, bukod sa amoy, ang iru ay may protein at probiotics, kaya nakakatulong ito sa digestion. Kahit sobrang tapang ng amoy nito, may health benefit pa rin naman. At ayan na nga, ang top 12 pinakamabahong pagkain sa buong mundo. Grabe ang amoy. Sa listahan ito, naipakita natin na kahit pagkain ay may kakaibang kultura, tradisyon at extreme challenge sa ilong. Mula sa creamy pero mabahong stinky tofu hanggang sa ultimate pungent tempoyak, bawat putahe ay may kwento, may history at may mga taong tunay na nag-e-enjoy kainin ito. Ikaw kabida, anong pagkain sa listahan ang natikman mo na? At kung may pagkakataong subukin ang tapang mo, kaya mo kayang kainin lahat ng pagkain na nasa listahan? At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more nakaka-curious at nakakagulat na content na tulad nito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, kabida!